Magandang araw mga kapatid. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung totoo ba na isang mortal na kasalanan sa Diyos ang pagtatalik na labas ng sakramento ng kasal, at ano ang maging kaparusahan nito na naayon sa kasulatan. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na patnubay tungkol sa sexual na relasyon, na nagtuturo na ang pakikipagtalik ay dapat lamang sa loob ng kasal. Ang Biblia ay nagtuturo na ang sexual na relasyon ay isang banal na regalo na dapat ibigay lamang sa loob ng kasal. Ang Genesis Kapitulo 2 at versikulo 24 na ay nagsasabi, "Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman." Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang sexual na relasyon ay isang simbolo ng malalim na pagkakaisa at pangako sa pagitan ng isang lalaki at isang babae sa loob ng kasal. Para sa mga hindi pa kasal, ang Biblia ay may babala ng pagpipigil sa sexual na relasyon. Ang unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 2 ay nagsasabi, "Ngunit dahil sa pang-aabusong sexual, ang bawat lalaki ay dapat magkaroon ng sariling asawa, at ang bawat babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa." Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang pagpipigil sa sexual na relasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pang-aabusong sexual at upang mapanatili ang kabanalan ng sexual na relasyon. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pag-aasawa ay isang biyaya mula sa Diyos. Ang Hebreo Kapitulo 13 versikulo 4 ay nagsasabi, "Ang pag-aasawa ay dapat na pinarangalan ng lahat." Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang pag-aasawa ay isang sagradong institusyon na dapat igalang at pangalagaan. Kaya ang simbahan ay nagtuturo na ang sexual na ugnayan ay dapat lamang sa loob ng kasal. Ang kasal ay isang sagradong institusyon na nagbibigay ng legal at espiritual na balangkas para sa sexual na relasyon. Ngunit napakalungkot pakinggan na sa panahon na ito ay napakamaraming kabataan na hindi na ginagalang ang sagradong kasal. At naging madali na lamang sa kanila ang pagtatalik kahit ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. At sila ay parang mga nagpapanggap ng mga inosente sa batas ng pag-aasawa, dahil sa kanilang emosyon na hindi mapipigilan. Ngunit dapat nating tandaan na kailanman ang Diyos ay hindi susuway sa kanyang sariling kagustuhan. Ang kasalanan ay kasalanan at ito kailangang baguhin, bago pa mahuli ang lahat. Kung ang isang babae at lalaki na nagsisiping na hindi pa kinakasal, silang dalawa ay nagkasala ng mortal laban sa kautusan ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo Kapitulo 13 versikulo 4, ito ang sinasabi, "Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya." Kung kasalanan man ang isang pagkakataon ng pakikipagtalik sa labas ng kasal, dito malalaman natin kung ilang buwan o taon na tayong nakikipagsiping, at yan rin ang dami ng nagawa nating kasalanan. Kaya kung kayo ay nasa sitwasyong ito ay dapat na sikapin nyo na magpapakasal dahil hindi po nagbibiro ang Diyos. At para sa mga magulang na kung maari ay ilalagay na po natin sa grasya ang ating mga anak na hindi pa nakakatanggap ng panalangin ng kasal mula sa simbahan. Ipagdasal na rin po natin sila na sana magkaroon sila ng panahon upang magdesisyon na magpapakasal na. Sapagkat kawawa po ang kanilang mga anak dahil ito ay ipinanganak mula sa kasalanan. Kung ang totoong nakakaharang upang hindi agad makapagpakasal ay ang tungkol sa pera na panggasto sa nasabing matrimonyo, iyan po ay dahil na lamang sa ating mga pagmamataas. Nahihiya tayo sa karamihan pero hindi natin naiisip ang kahihiyan sa harap ng ating Panginoon. Sana po magpakumbaba na tayo at sisikapin na masusunod ang Diyos, sapagkat ang sarili nating kaluluwa ang nagdurusa sa mortal na kasalanang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana may napulot tayo kahit kunting aral sa video na ito. Hanggang sa susunod.